Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Alam mo tol, may gusto ako sa kanya dati eh. Ruben, Mario, o bakit? Si Mercy, nandoon sa may kusina. Nakita kong kumakain ng mga bituka ng baboy. Eh, yung mga hilaw, nakakadiri eh. Ang kwentong ito ay base sa tunay na kaganapan. Karanasan ito ng kaibigan ni Tito Doming na itago na lang natin sa pangalang Ruben. Ang pangyayaring ito ay naganap taong 1975 sa probinsya ng Banga, South Cotabato. Nang mga panahon na yon, kasalukuyang nagtatrabaho si Ruben sa isang karinderya. Nagsimula ang kanyang amo sa maliit na kainan hanggang sa lumago ito kung kaya nagdagdag ng tao. 6 na sila sa karinderya noon, 4 na lalaki at 2 babae. Pero yung isang huling nakapasok sa kanila ay ang babaeng nagngangalang Mercy. Bagong lipat ito sa lugar. Kapitbahay lang nila Ruben na nakatira sa bahay ng kamag-anak lang din daw nung dalaga. Mula kina Ruben, matatanaw lang ang bahay nila Mercy. Araw-araw umuwi si Ruben at Mercy at yung isang lalaki kasi nga taga roon lang din sa lugar. Maliban sa ibang kasamahan nila sa karinderya, sapagkat malalayo ang bahay nun kaya nagstay in sila sa tindahan. Maganda si Mercy, mahinhin pero may kaartihan pagdating sa pagkain. Paano kasi, naobserba nila ni minsan noon ay hindi ito kumakain ng mga pagkain sa karinderya. Nagluluto talaga siya ng para sa kanyang sarili sa kadahilan ng nasanay umano siya sa kanila na mga gulay lang ang kinakain. Kumakain naman ng karne pero yung luto raw nila. Kaya ang madalas na ulam nito, mga pinakuluang gulay tulad ng okra, talbos ng kamote at kung ano-ano pang mga dahon-dahon. Pero kapag walang asin, kumakain naman daw siya. Yun lang. Kaya kakaiba talaga ang babaeng ito sa kanila. Sa unang ilang araw niya sa trabaho noon, napansin agad ng amo nila ang kasipagan ng dalaga. Batid din ng mga kasamahan na kahit babae itong si Mercy ay talo pa sila pagdating sa mga gawain sa karinderya. Buhat ng parang hindi ito nakikitaan ng pagod. Kaya nakakamangha din talaga ang kasipagan na taglay ng babaeng ito sa trabaho. Katagalan nun, may nadiskubre si Ruben noong minsang sumilip siya sa kusina kung saan nag-iisa lang doon si Mercy ng mga oras na yon. Tanghaling tapat nun kung kailan abala ang lahat sa mga customer. Ang nakakagulat sa kanyang nadiskubre, kumakain ng hilaw na karne ang magandang dalagang ito. Kaya dito na nag-umpisa ang pagmamanman ni Ruben sa babae. Ayon sa kanya, pasimple itong ginagawa sa kusina ng dalaga kapag may mga karning hilaw na nakalatag sa mesa. Chinitsyempo ni Mercy na walang ibang kasama at doon na siya nagdadampot ng isang hiwa tapos mabilis niya itong ipapasok sa bunganga. Saglit lang ang nguyang hindi nagpapahalata at diretso lunok yon. Napapaisip si Ruben sa kanyang nakikita. Umasok sa kanyang isipan na baka may tinatagong lihim itong kanilang kasamahan sa trabaho. Para kasing isang aswang na kumakain ng hilaw na karne. Alam niya ang tungkol sa katangiang ito dahil si Ruben ay may lolo na isang albularyo.
Yun nga lang, sa ibang bayan ito nakatira. Bukod doon ay kapansin-pansin din na itong si Mercy ay laging may takip sa ilong lalo na kapag magdudurog sila ng bawang at magluluto sa kusina. At nang maikwento niya ito sa isa pang kasamahan na si Mario na kapitbahay lang din nila, ang sagot nito, hindi naman daw masasabi na aswang agad yung ginawa ni Mercy. Kasi sadyang may mga tao lang daw na talagang ayaw sa amoy ng bawang kapag hindi pa naluluto. Tulad ng amo nilang babae. At meron ding mga tao na mahilig talaga sa hilaw na pagkain. Pati ba naman karne ng baboy? Baka? Oo, may tao naman na ganyan eh. Hindi, imposible tol. Di ako naniniwala dyan na normal lang yan si Mercy na yan. Yun lang naman ang napansin ni Ruben at wala nang ibang katangian kay Mercy na nakikita sa isang aswang. Hindi rin talaga mapaghihinalaan sa umpisa dahil maganda ang dalagang ito. Maayos kausap at mabango rin ang amoy ng katawan. Kasi 'di ba, ang mga aswang sabi nila mabaho raw ang katawan. Pero itong dalagang ito, mabango siya at malinis. Sabado ng gabi, sarado na ang karinderya noon. Lumabas na si Ruben at ang kanyang kaibigang si Mario dahil uuwi na sila noon. Tuwing Sabado ay umuuwi sila maliban doon sa isa nilang kasamahan kasi sa ibang baryo pa nakatira yon. Minsan-minsan lang ito umuuwi sa kanila. Noong papaalis na sana ang dalawa, tinawag sila nung isang kasamahan nilang nagpapaiwan sa karinderya at sinabi nga, "Ruben, Mario, o bakit?" "Si Mercy, nandoon sa may kusina. Nakita kong kumakain ng mga bituka ng baboy. Yung mga hilaw, nakakadiri." Nagulat naman si Ruben at Mario kung kaya nagkatinginan ang mga ito. "Hindi mo ba nilapitan at kinausap?" "Anong lapitan? Yung mukha niya kakaiba eh. Pula yung mata niya. Nakita ko talaga." "Sigurado ka dyan?" "Oo. Uuwi na lang siguro ako sa amin. Pero gabi na eh. Kung uuwi si Mercy ngayon, baka dito na lang ako matutulog." Mukhang may kakaiba sa kilos ni Mercy, Ruben. Parang hindi siya normal. Ali kayo, samahan niyo ako, tignan natin. Basta wag lang muna kayong magpahalata ha. Sige, tara. Binalikan nila Sir Alex. Naabutan nilang naglilinis lang naman ng lababo itong si Mercy. Maayos naman ng mukha at hindi siya kumakain ng bituka. Tinanong ito ni Ruben at sinabi nga, "O Mercy, gabi na, tama na yan. Ang linis-linis na oh." "Ay, nandyan pa pala kayo. Saglit, tatapusin ko lang to. Susunod na ako. Mauna na lang kayo." "Sama ka na lang sa amin, pareho lang naman tayo ng uuwian, di ba?" "Ay hindi, okay lang ako. May kasama kasi ako mamaya." Nobyo mo?" Hindi. Bawal sa akin yan." "O sige, ikaw bahala." Pagdating sa labas ay nag-usap ang tatlo. "Kala ko ba kumakain na naman ng hilaw?" "Kumakain talaga tol, kanina nakita ko." "Totoo yung sinasabi ko sa inyo. Baka hindi kayo maniwala eh. At saka anong sabi mong naman? Ibig sabihin kumain na siya noon?" "Tama ka. Lagi ko siyang nakikitang kumakain dyan ng hilaw pero hindi yung bituka. Yung mga karne lang ng baboy at saka baka. Uuwi na lang siguro ako sa amin tol. Paano ang karinderya? Isasara ko na lang. Dadaanan ko si amo sa bahay nila." "O sige, ikaw bahala." Agad nang umalis ang dalawa mula sa karinderya. Maglalakad pa sila ng halos 30 minuto bago marating yung bahay nila. Kung hindi nyo na itatanong, ayon kay Tio,
Bisikleta ang sasakyan na kadalasang ginagamit ng mga tao noon. Yung namamasada, bisikleta rin po ang gamit na may sidecar. Pero halos lahat daw ng mga tao noon ay sanay sa lakaran kaya wala ka masyadong makikitang mataba sa baryo nila. So ayun na nga, balik tayo sa story. Habang naglalakad ang dalawa binabaybay ang madilim na kalsada, maya-maya pa'y may dumaan na tiktik sa ibabaw nila. Kasunod nun ay pagaspas ng pakpak. At dahil alam nga ni Ruben na ang tungkol sa mga bagay na ito, sabi niya kay Mario umupo lang muna sila sa ilalim ng malaking puno upang hindi madagit ng tiktik. Hinintay nila na mawala ito bago sila nagpatuloy. Naunang makarating si Ruben sa bahay nila kasi sina Mario ay sa bandang unahan pa yung kanila. Ilang minuto ang nakalipas, wala pang 5. Nagtaka si Ruben kasi tinatawag siya ni Mario. Si Mario yun ha. Bakit kaya tinatawag ako nito? Ruben! Ruben! O bakit bumalik ka? Ruben, inikilabutan ako ha. Bakit naman? Kasi nandun si Mercy sa tindahan. Nandun ilaling Merna. O tapos, baka bumili lang. Tol, wala ka bang napansin? Na ano? Hindi ba nauna tayong umalis sa karinderya? Bakit nauna pa si Mercy sa atin dito? Ay oo nga no. Baka may naghatid sa kanya. Naghatid? Eh wala namang dumaan kanina, di ba? Oo nga no. Tara tol, samahan mo ako. Nandun siya sa tindahan. Kausapin natin. Sige tara. Agad nilang pinuntahan si Mercy at kanilang ang nakausap. Tinanong nila ito kung bakit nauna sa kanila at sinagot naman sila na may halong pabiro at patawa-tawa. Ang sabi nung babae, wala, lumipad ako. Hindi, biro lang. Ang mata ng mga ito. Siyempre nauna ako sa inyo. Di nyo lang napansin kasi ang bibingi nyo eh. Ha? Anong bibingi? Tinatawag ko kasi kayo kanina, doon sa may karinderya pa. Hindi niyo napansin kaya nauna na lang ako. Ha? Paano nangyaring tinawag mo kami? Nandoon ka sa loob. Hindi namin narinig yung tawag mo eh. Basta yun na yun Ruben, Mario. Naunahan ko kayo. Huwag niyo nang lituhin ang mga sarili ninyo. O siya, sige. Mauuna na ako sa inyo at ako'y magluluto pa. Maagang matutulog, magsisimba pa ako bukas. Sa pananalita at reaksyon ni Mercy, alam ng dalawa na hindi ito nagsasabi ng totoo. Sumagot naman si Ruben at sabi niya, Tol, hindi kaya siya yung dumaan na tiktik kanina? Yun nga rin ang nasa isip ko eh. Baka aswang talaga yan si Mercy. Pero sabi niya magsisimba. May aswang bang nagsisimba? Meron. Naririnig ko yan, meron. Kaya pala kahit mag-isang umuwi yan si Mercy na yan, hindi takot. Dahil sanay pala sa dilim. Pwede tol. Kaya mag-ingat na lang tayo dahil meron pala tayong kasamahang aswang. Kapitbahay pa. Alam mo tol, may gusto ko sa kanya dati eh. Pero magmula nung sinabi mong kumakain siya ng hilaw na karne at makita ko, nagbago talaga yung pakiramdam ko sa kanya. Maganda pa naman siya, sayang. Oo nga eh, maging ako naman. Ganito na lang gawin natin ha. Mamanmanan natin siya palagi sa karinderya. Oo, gagawin natin yan tol. Simula nun ay napansin nilang naging mailap sa kanila si Mercy. Hindi na gaanong nakikipag-usap sa mga kasamahan sa trabaho at palagi na itong tahimik. Kung minsan naman kapag nakakasalubong sa daanan lagi itong nakayuko. Kung sasambitin, ang tanging sagot lamang ay tango. Ayon kay Ruben, umiiwas sa kanila si Mercy dahil natutunugan nito na minamanmanan siya at nagdududa ang lahat sa kanyang pagkatao. Kaya naging maingat ito
at hindi masyadong nagpapakita ng kanyang mga kakaibang kilos. Isang Sabado ng gabi, itong si Ruben at ang kanyang kaibigang si Mario pagkagaling sa trabaho, nagpasya silang mag-inom ng alak sa tindahan. Noong medyo malasing na ang dalawa, dala ng kuryosidad. Total, babae naman daw yung kanilang minamanmanan. Lakas loob silang nagtungo sa bahay ng dalaga ng mga 11:11 pasado ng gabi. Nais kasi nilang malaman kung ano ang ginagawa ng dalaga sa bahay nito kasi nag-iisa lang at kung walang trabaho ay lagi namang nakakulong. At yun na nga, dahan-dahan na silang lumapit sa bintana at naghanap ng siwang para makasilip. Kaso wala rin naman silang makita dahil sobrang dilim din sa loob. Nung aalis na lang sana sila, napukaw ang kanilang atensyong dalawa. Paano kasi may narinig silang kakaibang ingay sa loob ng kwarto na yon na parang may taong nahihirapang huminga. Kinilabutan sila habang pinapakinggan ito dahil na iba-iba umano ang boses. Ilang sandali noon, merong nagsindi ng lampara sa loob ng kwarto kung kaya napaatras silang dalawa sa takot na baka sila'y makita. At nang umatras na ang mga ito, pagtalikod para sana aalis na, gano'n na lang ang tindi ng takot ng mga ito dahil halos mabangga nila ang isang babaeng nooy nakatayo sa kanilang likuran na bigla na lamang sumulpot. Walang iba, kundi si Mercy na nooy nakangiti pero ang kilay ay salubong na animoy galit. Nagwika ito at sinabing, "Ako ba ang hinahanap ninyo?" Sa sobrang gulat ng dalawa, nanlaki ang mata na paatras kung kaya nabuwal ang mga ito sa lupa. "Umuwi na kayo. Iniistorbo niyo ang aking pagtulog eh." Oo, Mercy. Pasensya ka na ha. Si Mario kasi eh. Huwag kayong magturuan. Magkakasama lang tayo sa trabaho. Sinisilipan niyo ako eh. Hindi naman. Hindi naman sa ganun, Mercy. Sa susunod ipapatawag ko kayo sa barangay. Pasensya ka na. Agad na umalis ang dalawa at sa isang iglap ay naglaho ang kalasingan. Hindi nila inakala na bigla na lamang susulpot sa kanilang likuran. Magmula noon, mas lalong naging tahimik si Mercy sa kanila sa karinderya. Basta, nag-iba ang ugali nito. Hanggang sa di nagtagal noon, nagpaalam ito na umalis dahil pinapauwi na umano siya sa lugar nila ng kanyang lolo at lola. Agad din namang pinayagan ng mga amo dahil maging sila naghihinala na rin sa pagkatao ng dalaga. Bago siya umalis noon, Sir Alex, pinabaunan siya ng amo nila ng pera para sa kanya bilang tulong na rin sa pagiging mabuting trabahante sa kanilang karinderya. Simula nung umalis ito sa tindahan, naging kampante ang lahat. Siya ang laging pinag-uusapan kasi totoong aswang daw si Mercy ayon sa amo nilang babae. Nalaman niya ito buhat nang nakipagkita siya sa isang albularyo at bumili ito ng langis na kumukulo kapag may aswang sa malapit. Laging kumukulo ang langis na yun na nasa kanya kaya kumpirmado may aswang daw talaga sa karinderya. At kaya umano kung minsan irita ang dalaga ay dahil sa langis na daladala ng kanyang amo sa bulsa nito. Maaaring ito rin ang isang dahilan kung bakit umalis si Mercy noon. At yun na nga, noong isang pagkakataong magkasalubong sila sa daan, nakausap nila ang babae. Nagpaalam si Mercy kay Ruben at Mario sa kadahilan ng pinapauwi ng araw talaga siya sa kanilang lugar. At ang lugar na sinasabi nito, isang lugar dito sa Mindanao na kilalang may mga aswang na nakatira.
At habang kinakausap daw nila ito, iba ang aura ng dalaga. Hindi tulad ng dati dahil umaalingasaw na umano ang langsa nito sa katawan. Tapos, nakangiti siya habang nagsasalita pero yung mata kapag tititigan para umanong may galit sa kanila. Ilang araw bago ang paglisa nito sa lugar, may isang nakakapanindig balahibong karanasan si Ruben at Mario na muntikan pang ikapahamak ni Mario. Isang gabi, nasa mga 8:00 pasado pa lang noon, papunta si Mario sa bahay ng kapatid niyang buntis dahil inutusan ito ng kanilang inay. Noong papasok na siya sa bakuran, may napansin siyang tao sa likod ng bahay ng kapatid niya na parang naninilip sa bintana. Hindi niya maklaro ang mukha dahil madilim ang buong paligid. Nang mga panahon kasi na yon, iilan pa lang ang may kuryente sa lugar at kabilang sina Mario at Ruben ang wala pang kuryente. So nung nakita niya ang tao na yon, nilapitan niya sa pag-aakalang ang kapatid niya. Ngunit bago pa man siya makalapit, pagtingin sa kanya ay napaatras siya ng bahagya dahil pulang-pula umano ang mata at naninindig ang mga buhok sa ulo. Isang aswang pala ang kanyang nasilayan na biglang tumakbo papunta sa likod na bahagi na kung saan ay wala ng kabahayan. Siyempre walang ibang pakay kundi ang kapatid niyang nagdadalang tao ng mga panahon na yon. Ayon sa kanyang kapatid, kaya pala may mga gabing nananakit ang tiyan nito at naninigas sa kadahilan ng inaaswang na pala siya ng hindi namamalayan. Ang nakakatakot pa, parang kamukha umano ni Mercy yung aswang na yon dahil kapareho ng figura sa katawan at kasing tangkad din ito. Pero hindi yun sigurado kasi nga madilim ang kapaligiran. Noong umuwi na siya, sa bahagi ng daan kung saan walang kabahayan, napatigil si Mario sa paglalakad dahil para umanong may nakasunod sa kanya. Paglingon niya, gano'n na lang ang gulat nito dahil may aswang na nakatuwad at nakaharap pa sa kanya. Sa sobrang pagkagulat ni Mario, walang kung ano-ano ay napatakbo bigla ito ngunit hinabol siya ng aswang. At sa kasamaang palad, naabutan siya pagkatapos ay agad siyang dinumog. May pagkakahawig daw talaga kay Mercy ang aswang kaya tinatawag niya ang pangalan. "Huwag Mercy, huwag! Bakit mo ako sasaktan? Wala naman akong ginawa sa iyo." Subalit hindi siya pinapakinggan, kaya pinilit na lamang niya itong labanan. Nakakasindak umano ang hitsura. Mahahaba ang ngipin, malalaki, pula at bilog na bilog ang mga matang. Labis na nanlilisik. Tapos, naglalaway ng sobra. Sa kanyang pakikipagbuno, puro kalmot ang kanyang inabot sa kamay at muntikan pang makagat ang kanyang leeg. Akala niya mamamatay na siya sa lugar na yon dahil sobrang lakas daw talaga ng aswang kahit na babae ito. Sa isip-isip niya, hindi magtatagal ay tuluyan na siyang mapangibabawan ng nilalang. Ngunit mabuti na lamang, may 2 taong paparating na kapitbahay lang din nila o kabaryo kung kaya sinaklolohan siya ng mga ito. Agad siyang iniwan ng aswang noong sumigaw yung 2 at sinabi ang mga katagang, "Hoy, ano yan?" Dito na sigaw ng malakas si Mario. Kaya agad bumitaw ang aswang, tumalon papunta sa magubat na bahagi at bigla na lang naglaho sa dilim. Agad nilang tinulungan si Mario. Labis ang kanyang pasalamat sa 2 kapitbahay dahil kung hindi sa mga ito malamang sa malamang, mapapatay daw talaga siya ng aswang. Kaya gano'n na lang ang higpit ng pagkayakap niya dahil sobrang nagpapasalamat siya. At yun na nga,
Hinatid si Mario sa kanila kasama nung dalawang kapitbahay. Nagkagulo sila ng gabi na yon kasi nga sabi ni Mario si Mercy umano ang aswang na umatake sa kanya. Ngunit pinagsabihan siya na huwag magbintang dahil hindi sapat ang kanyang ebidensya. Pero plano nila noon na puntahan ang bahay ng dalaga at kausapin. Subalit, kinabukasan na lang daw dahil gabi na ng mga oras na yon. Pagpatak naman ng alas 12 ng gabi, Sir Alex, si Ruben naman ang pinaramdaman. Sa labas ng kanyang tulugan, meron siyang nauulinigang boses ng babaeng umiiyak. Una, pinakinggan niya lang muna ito. Parang nasa bandang unahan lang daw ng kanilang bahay at dala ng kuryosidad ay binuksan niya ang bintana. Pagkabukas niya, ay siya namang pagtigil din ng pag-iyak. Hinanap niya pero hindi na makita kasi nga madilim din ang bahagi na yon. At nung akma ng isasara, bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan mula sa baba ang isang babaeng aswang. Agad siyang sinakal nito nang sobrang higpit at matutulis pa naman ang kuko kaya ang nangyari. Nagkasugat-sugat ang lieg ni Ruben. Mabuti na lang at kanya itong naitulak kaya hindi nakakagat sa kanya. Agad siyang nakasigaw ng saklolo kaya napansin siya ng kanyang mga kasamahan sa bahay. Naabutan siya ng kanyang itay na nakikipagbuno sa aswang sa bintana. Nadali-dali rin namang bumitaw sa kanya at tumakbo papunta sa talahiban nang makitang may dalang itak ang kanyang tatay. Tulad ng salaysay ni Mario, ang aswang na umatake kay Ruben ay may pagkakahawig kay Mercy. Kaya nagduda talaga sila na ang babae nga ito ang aswang na nanggagambala sa kanila. Kinabukasan nun, maaga pa sila sa bahay nila Mercy kasama ang pamilya ni Mario at pamilya ni Ruben tapos kinumpronta nila ito pero hindi sila pinagbuksan ng bahay. Nagwild daw yung babae sa loob dahil pinagbintangan siya na isang aswang. At kahit anong pakiusap ng mga tao, hindi talaga ito lumabas ng bahay. Ang sabi nito, pasigaw na nagsasalita, ididimanda niya umano si Ruben at Mario at ang pamilya nito na nagpakalat ng chismis na hindi naman daw totoo. Hindi umano siya aswang at hindi siya yung nandumog kay Mario at Ruben. At dahil hindi nga sapat ang katibayan ay wala rin pong napala yung mga tao. Pero bago sila nagsilisan, binantaan nila si Mercy na kung hindi aalis sa lugar ay magtatawag sila ng babaylan upang malalaman ang katotohanan sa pagkatao niya. Nang dahil doon bago sumapit ang gabi, nalaman na lang ng mga tao na wala ng tao sa bahay nila Mercy. Umalis na pala ito at ang nakakapagtaka lang ay kung saan siya dumaan. Sapagkat walang ni isang residente ang nakakita sa kanya ng lumisan sa lugar. Kaya palaisipan talaga sa kanila kung saan siya dumaan. Ganun pa man, nagpasalamat sila dahil umalis na nga sa lugar nila ang salot. Matapos nun, si Ruben at Mario ay hindi nagpakasiguro. Nangangamba pa rin sila sa kaligtasan, natatakot na baka sila'y balikan. Kaya lumapit na sila nun sa isang babaylan at nagpagawa ng proteksyon sa bahay at sa kanilang katawan. Awa naman po ng Diyos, hindi po nangyari yung kanilang kinatatakutan. Wala na ring nanggagambalang aswang sa mga buntis at bumalik na ang katahimikan. Hanggang dito na lang ang kwentong ito, Sir Alex. Lubos na gumagalang. Ako po si Enteng ng Kabisayaan. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan. Binabati ko unang-una si Rancid Horror Stories na nag-rejoin. Thank you po sir. Kay Jaber Amindato na 1 month member na.
supporter, thank you po sir. Kay Cheng's channel na 14 months member, thank you. Kay Story Hike Subtotski 34 months, thank you. Kay Luis Elmido 24 months, thank you. Kay Mr. L 2 months, thank you. Kay Jeffrey Bunyad 23 months, thank you po. Kay Rose Kim 16 months na, thank you po. Kay Mike 31 months member na, thank you po. Kay Susan Dorn 5 months, thank you po. Kay Samantha Cruz 5 months, thank you. Kay Rosary Jayarante 7 months, thank you. Kay Jonizel Alviola 25 months member na, thank you. Kay Jim Similia 29 months, thank you. Last but not the least kay Christine Olzon 49 months member na, thank you po. At syempre sa mga commentators natin, last update, binabati natin unang-una si Elmer Vergara. Pangalawa kay Zoraida Longchamps, kay Lency Caberte, ayan, thank you po. Kay Rudelio Cruz, kay Mary Asilar, Erwin Lagudgod, ayan, kay Mayang Luayon, kay Maugdang Rubiliar, kay Jason Manalo, Norvina Sadia, kay Jackie Makhaday, kay Arlene Cruz Besa, Rexy Abergaz, kay Hazel Fiesta, Jonathan Barba, Christy Harm ng Germany, kay German Marasigan, and last but not the least, kay Madam Heidi Gregorio. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.